Sa huling video natin ay may tumulong sa ating bida na isang babaeng maganda at sa isip-isip ni Jin Hyuk habang tinititigan niya ang babae ay bigla siyang nagulat, sandali lang, ang tainga ng babaeng yan ay parang kakaiba. Hindi nga, isa itong elf. Yumuko si Jin Hyuk para magpasalamat sa babae subalit sinugod siya ng babae at nagulat naman si Jin Hyuk sa ginawa ng babae. Hinawakan ng babae ang jacket ni Jin Hyuk sabay sabing, hindi pa kita nakikita sa dungeon na ito. Sino ka ba? Saan ka nang galing? Taga saan ka? Ang iyong kasuutan ay hindi pamilyar. Gaano ka nakatagal na trap sa dungeon na ito? Saan ka pumasok? Sa dami ng tanong na yun ay parang walang reaksyon ang ating bida. Tugon niya sa babae, sandali lang. Na-trap, kakapasok ko lang sa dungeon ngayon. Tugon ng babae kay Jin Hyuk, pumasok ngayon? Seryoso ka ba? Kung sa ganun alam mo pala ang pasukan ng dungeon? Tumugon naman si Jin Hyuk na, oo. Tama ka, itinulak ng babae si Jin Hyuk at napaupo naman siya sa sahig. Habang binabalik ng babae ang kanyang pana ay sabi niya, sa wakas, sa tingin ko nakahanap na ako ng labasan. Pasiga naman na tanong ni Jin Hyuk, para saan ang lahat ng ito? Tugon ng magandang babae, dalhin mo ako sa entrance kung saan ka nang galing. Sa isip-isip naman ni Jin Hyuk, ano ba ang nangyayari sa babaeng ito? Kung makapag-utos wagas. Pero sobrang ganda niya. Tugon naman ng magandang babae, oo nga pala, gagantimpalaan kita, isa akong platinum rank mercenary. Mapagkakatiwalaan mo ako, noindang naman si Jin Hyuk sabay tanong, platinum rank mercenary. Tugon naman ng magandang babae, oo ako nga pala si Lucia, isa akong kalahating elf. Siguro narinig mo na ang pangalan ko? Tanong niya kay Jin Hyuk. Tugon naman ng ating bida, hindi ko pa naririnig ang pangalang yan. Parang napahiya naman si Lucia sabay sabing, talaga ba? Akala ko sikat ako, di bale na nga. Hayaan mong magpakilala ulit ako. Ako si Lucia, isang platinum rank mercenary, sabay pakita kay Jin Hyuk ng kanyang mercenary badge. Akala ni Lucia kung ipapakita niya ang badge niya kay Jin Hyuk ay magkakaroon ng idea si Jin Hyuk kung sino talaga siya. Ngunit tinanong siya ni Jin Hyuk kung ano ba yung hawak niya. Nalungkot naman si Lucia sabing, hindi mo talaga alam? Nanggaling ka ba sa bundok? Saan ka ba nanggaling? Tugon naman ni Jin Hyuk, mula ako sa Seoul, at ikaw taga saan ka? Hindi pa ako nakakakita ng isang elf na tumitira sa Korea. Tugon naman ni Lucia, sandali, Seoul. Korea, saan yan? Sa isip-isip ni Lucia, hindi pa ako nakakarinig ng ganyang lugar. Talaga bang nagtagumpay si Maze? Ang buong dungeon ba ay lumakbay patungo sa ibang dimensyon? Tinanong ni Lucia si Jin Hyuk. Sabihin mo sa akin, ngayon ka lang ba nakapasok dito? Tugon ni Jin Hyuk, hindi, labas-masok nga ako dito ng ilang beses na. Sabi ni Lucia, sa tingin ko gumana ang magic ni Maze na dimension shifting. Tinanong naman siya ni Jin Hyuk kung ano ba ang ibig sabihin noon. Sinagot ni Lucia na, sa madaling salita, itong dungeon na ito ay lumakbay patungo sa mundong ito galing sa ibang dimensyon, salamat sa baliw na maze na yon. Tinanong naman ni Jin Hyuk si Lucia kung posible ba yon? Tugon naman ni Lucia, siguro, di bale, maganda yon kung ang dimension shift ay naging matagumpay. Tapos, kung babalik ta rin ng magic ay makakauwi na kami. Salamat sa impormasyon. Sa isip-isip naman ng ating bida, parang iba ang pakiramdam ko. Pero ngayon alam ko na ang dungeon na ito ay hindi sa mundong ito. Kung ibabalik ko ang dungeon sa orihinal nitong estado ay magiging problema ito. Dito tinanong niya si Lucia, sandali. Sinasabi mo ba na ibabalik mo itong dungeon na ito sa orihinal niyang dimensyon? Tugon naman ni Lucia, hindi. Sa ngayon mukhang imposible pa, subalit merong isang potensyal na lokasyon dito. Tanong ni Jin Hyuk, potensyal na lokasyon? Sagot naman ni Lucia, oo merong nakatagong kwarto dito sa lugar na ito. Nakita ko ito nang naghahanap ako ng paraan para makalabas. Tinanong niya si Jin Hyuk, matutulungan mo ba ako? Tinanong ni Jin Hyuk kung ano ang maitutulong niya. Lumapit naman si Lucia sa kanya at sinabing, kailangan mong matalo ang boss na halimaw para makapunta doon. Tanong ni Jin Hyuk, ano? Bakit ako tutulong dyan? Tugon naman ni Lucia, huwag kang mag-alala may ibibigay akong magandang kapalit. Bibigyan kita ng gantimpala kung matatalo mo ang halimaw na boss. Ano payag ka? Napaisip si Jin Hyuk sa alok na yon. At napapayag naman siya. At pumunta na sila kagad sa sinabi ng babae, habang naglalakad sila papunta doon ay may mga nasagupa silang mga halimaw at isa-isa nilang linabanan ang mga ito.
Pagkatapos nun ay napatingin naman ang ating bida kay Lucia at humanga ito sa kanyang abilidad sa pakikipaglaban maliban doon ay bumilib din siya sa pagsagip ni Lucia sa kanya kanina gamit ang pana. At dito sinabihan siya ni Lucia na, mas malakas ka pala higit sa inaasahan ko. Tugon naman ni Jin Hyuk na, hindi naman masyado. At pagtapos nun ay naglakad na sila patungo sa kanilang destinasyon. Habang nasa daan sila ay tinanong ni Jin Hyuk kung malayo pa ba sila. Sagot naman ni Lucia ay malapit-lapit na. Makalipas ang ilang sandali ay kumalamang sikmura ng ating bida at sinabihan niya si Lucia na magpahinga muna sila kasi nagugutom na si Jin Hyuk. Dagdag pa ni Jin Hyuk na wala namang mga halimaw dito, kaya sumang-ayon naman si Lucia na dito na lang muna sila magpahinga. Binuksan ni Jin Hyuk ang isang pirasong chocolate bar at kinain habang si Lucia naman ay umiinom lang ng tubig. Nakita naman ni Jin Hyuk na hindi kumakain si Lucia at ito'y kanyang inalok. Dito tinanong naman ni Lucia si Jin Hyuk kung totoo bang siya si Kang Jin Hyuk at oo naman ang sagot ng ating bida. Dagdag pa ni Lucia, huwag ka mag-atubiling makipag-usap sa akin ng komportable. Sagot naman ni Jin Hyuk, nahihiya akong makipag-usap ng impormal sa mga mas matanda sa akin. Tinutukan siya ng pana ni Lucia at sinabing, hindi mahalaga ang edad. Ikinukonsidera akong pinakabata sa taon ng elf. Sagot naman ni Jin Hyuk na hindi niya naman sinasabing ganon, kaya simula ngayon makikipag-usap na si Jin Hyuk sa kanya ng casual. Tugon naman ni Lucia na hindi pa siya kumakain. Pagtapos nun ay marami ng balat ng chocolate bar sa sahig, si Lucia pala ang kumakain at kaliwat kanan pa ang chocolate bar na kanyang kinakain, hindi pa ubos ang kanyang kinakain ay nanghingi pa siyang muli kay Jin Hyuk. Sagot naman ni Jin Hyuk na yun na ang huling piraso na ibinigay niya kay Lucia. Tugon naman ni Lucia habang inuubos ang huling piraso, na sana makatikim siya ulit ng ganoon kasi ngayon lang siya nakatikim ng ganong pagkain. Sagot naman ni Jin Hyuk, 3 box siguro sapat na yon. Dito naubos na ni Lucia ang pagkain at sinabing busog na siya. Inaaya na niya si Jin Hyuk na ipagpapatuloy na nila ang kanilang paglalakad papunta sa kanilang pupuntahan. Ngunit nalulungkot si Jin Hyuk dahil naubos na ang pagkain na pang-emergency niya sana. Nang makarating na sila sa kanilang destinasyon, tinanong ni Jin Hyuk kung yan na ba ang kwarto ng pinunong halimaw. Tugon naman ni Lucia na yan na nga. Sinabi naman ni Jin Hyuk kay Lucia na, sumama nga ako sayo kasi sabi mo ay gagantimpalaan mo ako. Subalit ngayon ay nag-iimbestiga ka na. Sagot naman ni Lucia, malaki ang tsansa na ang spell ng salamangkero ay nandito pa. Napaisip ang ating bida kung nagkamali ba siya na tulungan si Lucia. Nagulat siya nang biglang sinabi ni Lucia na, humanda ka na kasi paparating na ang pinuno ng halimaw. Tinanong ni Jin Hyuk si Lucia kung ano ang kanyang gagawin, sagot naman ni Lucia na, wala naman masyado. Nagulat naman si Jin Hyuk sa sinabi ni Lucia, kinindata naman ni Lucia si Jin Hyuk sabay sabing, dahil wala namang maliliit na halimaw ay kaya ko na itong mag-isa. Nang papalapit na ang halimaw ay nakita nila ito, para itong binabalutan ng metal na baluti. Tinanong siya ni Jin Hyuk kung kakayanin ni Lucia nang mag-isa ang halimaw na yan kasi mukhang malakas ito. At dito, humahanda na ng isang pag-atake si Lucia gamit ang kanyang pana sabay sabi kay Jin Hyuk na, okay lang ako, sabi ko sa'yo kanina ay papakitaan kita ng maganda. Manood kang mabuti Jin Hyuk. Ito ay tinatawag na aura. Lumaki naman ang mata ni Jin Hyuk dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Pinakawalan ni Lucia ang 3 palaso sa isang atake, at tinamaan ang halimaw sa iba't ibang party ng kanyang katawan. Nakita iyon ni Jin Hyuk at hindi siya makapaniwala na sa laki ng halimaw na yon ay napatumba ni Lucia sa iisang atake lang. Napatanong si Jin Hyuk kay Lucia, ito ba ang ituturo mo sa akin na teknik? Sagot ni Lucia, oo yan nga, kahanga-hanga diba? Ito ang tinatawag na aura. Dagdag pa ni Jin Hyuk, hindi ka pani-pani walang lakas. Talaga bang ituturo mo yan sa akin? Tugon naman ni Lucia, oo naman, ang pangako ay pangako. Dagdag pa ni Lucia, ano sa tingin mo? Gusto mo bang matutunan itong teknik na ito? Sumagot naman si Jin Hyuk ng oo at sa isip-isip niya, ang teknik na yon ay may taglay na napakalakas na kapangyarihan, hindi ko inaasahan na ituturo niya sa akin yon. Sinabi naman ni Lucia habang nakatingin sila sa halimaw, pero bago yan, kailangan muna nating tapusin ang isang ito. Sagot naman ni Jin Hyuk na, sige ako nang bahala sa isang yan. Nang pasugad na si Jin Hyuk sa kalaban ay sinabihan siya ni Lucia na,
Alam mo naman kung saan ang core ng halimaw na yan, di ba? Tumugon naman si Jin Hyuk habang naghahanda sa kanyang pag-atake sa halimaw na, oo naman. Natatandaan ko pa ang mga natutunan ko kanina. Sabay tarak ng kanyang sandata sa dibdib ng halimaw. At dito, parang nagulat siya kasi parang hindi sapat ang isang atake lang. Hindi nga siya nagkamali, biglang gumalaw ang halimaw at inatake siya nito. Nang palapit na ang kamao ng halimaw ay sumigaw si Jin Hyuk na, Holy Shield! Sa pamamagitan ng shield na yon ay nasalag niya ang atake ng halimaw. Nagulat naman si Lucia sa kanyang nakita, sabi niya, ang teknik na yon ay isang aura. Sabi naman ni Jin Hyuk habang papaatake siya sa halimaw, kung hindi siya mapapatay sa iisang atake lang ay uulit-ulitin ko hanggang sa mamatay ang halimaw. Sa paulit-ulit ng paghampas ng buong lakas na yon ay tuluyan nang namatay ang halimaw at ito'y nagkapira-piraso. At dito nakatanggap siya ng 35 level sa isang boss na halimaw na kanyang pinatumba. Nang matapos ang laban na yon ay sinabi niya kay Lucia na, pasensya na at natagalan, tuturuan mo na ba ako ngayon ng aura? Parang di pa rin makapaniwala si Lucia sa kanyang nakita kanina, tugon ni Lucia kay Jin Hyuk. Ano bang sinasabi mo? Ginamit mo ang aura kani-kanina lang. Tinanong naman ni Jin Hyuk sa kanya na, gumamit ba talaga ako ng aura? Sagot naman ni Lucia sa kanya na, oo, ginamit mo ang iyong holy power para paganahin ang aura. Tugon naman ni Jin Hyuk, ang tinutukoy mo ba ay ang skill? Sagot naman ni Lucia, skill? Hindi ako sigurado kung ano yan. Pero parang mas mabilis ka pa matuto higit pa sa inaasahan ko. Napatanong naman si Jin Hyuk kung totoo ba ang sinasabi niya. Sagot naman ni Lucia, totoo yon, di ba isa kang cleric? Ang ginamit mong shield kanina ay tina-transform nito ang holy power sa aura. Tinanong naman siya ni Jin Hyuk kung magagamit niya agad-agad ang aura na yon, sinagot naman siya ni Lucia na, oo, magagamit mo yan agad-agad pero depende sa kung anong paraan mo gagamitin ang teknik. Tumugon naman si Jin Hyuk na, kung ganun ay turuan mo ako ngayon na. Sagot naman ni Lucia na, pero bago yon, meron akong kondisyon. Lumipat ang eksena sa isang syudad, dito naglalakad ang guildmaster ng Titan at kasama niya ang isang babae at nag-uusap. Tinanong niya ang babae, sabi niya, saan ba eksaktong namataan ang anomalyang naganap? Sagot naman ng babae na, malapit sa Gangnam Station, namataan ito kahapon, kaya lilito ang mga halimaw sa susunod na 5 araw. Siya si Lee Hina, secretary ni So Sang-ho. Sagot naman ni Sang-ho, kahit paanong isip ko sa bagay na yan ay parang imposible talaga makaya ng ating guild yan. Tinanong siya ng kanyang secretary, ano ang ating magagawa? Sagot naman ni Sang-ho, lahat ng major guild ay ipinadala sa abroad. At ang Titan Guild lang ang natitira dito. Hindi alam kung anong gagawin ni Sang-ho sa mga oras na ito, kasi lilito na ang mga halimaw dito mismo sa sentro ng Seoul. Tugon naman ni Secretary Hina, maghahanap ako ng mga freelancing na mga mahuhusay na hunter. Dito ay may napansin si Guildmaster Sang-ho habang sinasabi na, ngunit ang mga natitira ngayon ay parang hindi maaasahan. Dito nakita niya si Jin Hyuk na naglalakad dala-dala ang isang box ng carton. Sabi ni Sang-ho, kung iisipin mo ay meron pa palang isang taong maaasahan. Sa puntong nakita niya si Jin Hyuk ay agad siyang tumawid sa pedestrian. Tinanong siya ng kanyang secretary kung saan siya pupunta. Sagot naman ni Guildmaster, mauna ka na lang, meron pa akong gagawin. Tugon naman ng kanyang secretary, saan ka ba biglang pupunta? Sagot naman ni Guildmaster, babalik rin ako agad-agad, siguraduhin mo lang na ipapasa mo ang association request sa mga executives. Wala nang magawa ang kanyang secretary at sinabi na lang na, ginagawa niya palagi kung ano man ang kanyang gusto. Habang si Jin Hyuk naman ay may daladalang mga tsokolate at sinabi niya sa kanyang sarili na, sapat na siguro ito. At makalipas ang ilang sandali ay narinig niya na tinawag ang pangalan niya. Napalingon siya at nakita niya si Guildmaster Sang-ho. Tinanong siya ni Sang-ho kung bakit ba marami siyang binili. Sagot ng ating bida na, hindi ko nga rin alam bakit ko ito ginagawa. Habang naglalakad sila ay nag-uusap sila. Tinanong siya ni Sang-ho kung napag-isipan niya na ba ang proposal na inalok niya. Sagot naman ni Jin Hyuk na, kung ang ibig mong sabihin ay sasali sa inyong guild, naniniwala akong ginawa kong malinaw ang aking paninindigan. Dagdag naman ni Sang-ho, paano kung sasali ka bilang isang mercenary? Sisiguraduhin kong malaki ang matatanggap mo na gantimpala. Tugon naman ni Jin Hyuk, pag-iisipan ko.
Matapos ang pag-uusap na yon ay bumalik na si Jinhyuk sa dungeon, dito kumakain si Lucia ng tsokolate, habang si Jinhyuk naman ay tinititigan niya lang si Lucia kung paano kumain ng tsokolate. Dito habang kumakain si Lucia ay sinasabi niya na habang tinitikman ang sari-saring mga tsokolate, ano ito? Ito din masarap din ito. Sa isip-isip naman ni Jinhyuk sabi niya, wala ba silang ganyang pagkain sa kanilang mundo? Maya-maya pa ay nabusog na si Lucia sa dami ng kanyang kinain. Tinanong naman ni Jinhyuk si Lucia na kung bakit nandito pa sila hanggang ngayon sa basement dahil napatay na naman nila ang pinunong halimaw. Sagot naman ni Lucia sabay tingin sa itaas. Nakikita mo ba ang nakaukit na mga simbolo sa taas? Tugon naman ni Jinhyuk na, oo, nakikita ko bakit anong problema. Tugon naman ni Lucia na, yan ay tinatawag na magic circle hindi mo ba nagigets? Sagot naman ni Jinhyuk na, tinatawag mo yang magic circle? Tugon naman ni Lucia, hindi mo ba alam kung ano ang magic circle? Saan ka bang lupalop ng mundo nakatira? Dagdag pa niya na, di bale na nga. Para lang malaman mo na konektado ang dungeon ito sa mundo kung saan ka nakatira. Dagdag pa ni Lucia na, sa ngayon dito muna ako para pag-aralan ang magic circle na ito. Kaya, tugon ni Jinhyuk na, kaya ano? Sagot naman ni Lucia na, kung gusto mo talagang matutunan kung ano ang aura ay dalhan mo ako ng maraming mga tsokolate. Pumayag naman si Jinhyuk sa sinabi ni Lucia, at dito, hinawakan niya ang kamay ni Jinhyuk. Tinanong naman siya nito na, bakit mo biglang hinawakan ang kamay ko? Sagot naman ni Lucia habang may binubuong magic sa palad ni Jinhyuk na, ito ang pinakamadaling paraan para matutunan ang aura. Mag-focus ka kang Jinhyuk. Isasalin ko na ngayon ang aura sa iyong katawan. Tandaan mo ang pagdaloy sa iyong katawan ng aura. At dito, inumpisahan na ni Lucia na isalin sa katawan ni Jinhyuk ang aura. Habang nagaganap ang pagsalin ay nararamdaman ni Jinhyuk ang pagdaloy ng aura sa kanyang ugat at buo niyang katawan. Nang matapos yun ay napabilib naman si Lucia dahil maraming talento si Jinhyuk kaysa sa inaasahan niya. Sa isip-isip ni Lucia habang tinititigan si Jinhyuk, ang paggalaw ng holy power na dumadaloy sa kanyang katawan ay nakakamangha. Dagdag pa niya, sa puntong ito ay kaya na niyang matutunan ang mga basic pagtapos ng araw na ito. Si Jinhyuk naman ay parang nalilito, kasi makukuha niya na sana. Linapitan naman siya ni Lucia at sinabing, hindi ka naman talagang walang talento, natatandaan mo ang pagdaloy ng aura sa iyong katawan tama. Sumagot naman si Jinhyuk na oo, at tinanong ni Jinhyuk si Lucia kung saan siya pupunta, dagdag pa niya na, sabi mo iimbestigahan mo itong magic circle na ito. Sagot naman ni Lucia na, ang pag-aaral ng magic circle ay hindi madali, nangangailangan ito ng mahabang oras. Dagdag pa niya, malamang ay mauuna mo pang ganap na matutunan ang pagsasanay ng aura. Nagulat naman si Jinhyuk sa sinabi ni Lucia at sinabing, meron bang paraan para mapadali? At ano ito? Sagot naman ni Lucia na, ano pa ba? Edi sa pamamagitan ng experience. At pumunta sila kagad kung saan makakakuha ng experience si Jinhyuk. Pinagpapatay ni Jinhyuk ng walang kahirap-hirap ang mga goblin at kobold. Nakapatay siya ng 55 goblin at 14 na kobold. At makalipas ang ilang sandali ay parang may tumutubo na naman ang mga halimaw, tumingin siya kay Lucia at sumigaw na, ang sabi mo ay tuturuan mo ako kung paano gamitin ang aura, bakit bigla mo naman akong pinag-hunt ng mga halimaw ng mag-isa? Sagot naman ni Lucia na, kahit na tinulungan kitang maramdaman mo ang aura, ikaw na mismo dapat makaramdam ng aura sa iyong katawan. Ngayon ay kailangan masanay ka kung paano mag-activate ng aura gamit ang iyong holy power. Dagdag pa niya, at wala nang mas mabuti pa sa totoong laban para maitanim mo ang pakiramdam na iyon sa iyong katawan. Sagot naman ni Jinhyuk, kahit na, dapat sinabi mo sa akin na dito mo ako dadalhin sa napakaraming mga halimaw na walang pasabi. At dito lumabas ang dambuhalang halimaw. Nang makita yon ni Lucia ay sinabi niya kay Jinhyuk na, mag-focus ka lang at subukan mong pakiramdaman ang holy power na ginagamit mo, at ang shield aura din. Kapag nakuha mo na ang tamang paggamit nito ay mabilis mo na lang itong mapapalabas. Sa isip-isip naman ni Jinhyuk, mas madali magsalita kaysa gawin. Sumigaw si Lucia sa kanya na, ngayon na ang oras para mag-focus ka, pakiramdaman mo ang nararamdaman mo kanina nang ginamit mo ang shield na yon. At nang walang ano-ano'y ginamit ni Jinhyuk ang kanyang holy shield para mas alag ang atake ng halimaw. Sa isip-isip niya habang pinipigilan ang atake ng halimaw sa pamamagitan ng kanyang holy shield ay,
ano ba ang dapat na maramdaman ko sa skill na automatikong naa-activate? At nakaramdam nga siya ng kakaiba na may dumadaloy na kapangyarihan na mula sa labas at tumitipon nito sa kanyang kaliwang kamay na gumagamit ng skill. At dito nawala siya sa focus dahilan ng pag-atake ng halimaw sa kanya. Nang papalapit na ang atake ng halimaw ay ginamit niya muli ang kanyang skill na Holy Shield, pero nagulat siya nung ginamit niya na ang kanyang Holy Shield ay nag-iba ng anyo at hugis. Tinamaan siya ng atake ng halimaw dahil hindi pa lubusan na activate ang Holy Shield niya. Napa-atras ito, nang makita yun ni Lucia at pinagsabihan siya na dapat makasanayan na niya ang paggamit ng skill na yun, nang sa ganun ay hindi siya magkamali ulit. Tugon naman ng ating bida kay Lucia na ginawa niya naman ang sinabi ni Lucia. Dito nagulat siya nang biglang lumabas ang status window niya na nagsasabing nagkaroon siya skill na tinatawag na Holy Power Application Level 1 at ang current level ng skill na ito ay F. Ang skill effect naman ay kung gagamit ng Holy Power. Ang atake at ang depensa ay tumataas ng proporsyonal sa pagko-consume ng Holy Power. Dahil inaaral pa ni Jinhyuk ang kanyang bagong skill, nakikita ni Lucia na parang nag-aaral pa si Jinhyuk kaya humanda ng isang atake para atakihin ang halimaw na golem. Sabi niya kay Jinhyuk, nag-aaral ka sa kalagitnaan ng paglalaban ay parang sobra naman ata. Ako na ang bahala sa isang yan. Tugon naman ni Jinhyuk habang papasugod, umatras ka Lucia. Ako na ang bahala sa isang yan. At tumalon si Jinhyuk patungo sa halimaw ay habang umaatake siya ay iniisip niya ang mga itinuro at naramdaman niya kanina sa pagsali ni Lucia ng aura sa kanyang katawan at pinalo nito ang halimaw. At dito hindi pa sapat ang ataking yun kaya muling sinubukan ni Jinhyuk sa huling pagkakataon. Sa puntong makalapat ang atake niya sa halimaw ay lumiwanag ito at bumukas ang kanyang status window. At na-acquire na niya sa wakas ang Holy Aura na itinuturo sa kanya ni Lucia, ang effect ng skill na ito ay pwede nitong mapalakas ang kanyang sandata o kaya ang kanyang katawan. Di naman makapaniwala si Lucia sa kanyang nasaksihan na kaya na ni Jinhyuk gamitin ang aura. At pagtapos ng ataking yun ni Jinhyuk ay nagkapira-piraso ang halimaw na golem at nakakuha siya ng 3 skill. Ginamit niya ang Holy Power para makagawa siya ng bagong skills. Linapitan naman siya ni Lucia at sinabing hindi na masama, maganda ang ginawa mo. Tugon naman ni Jinhyuk, sa tingin ko parang nakuha ko na kung paano gamitin ang aura, ano sa tingin mo? Sa isip-isip naman ni Lucia, alam kong meron kang talento. Pero hindi ko inaasahan na magagamit mo ang aura sa laban ng ganun kadali. Tinanong naman ni Jinhyuk si Lucia kung meron bang problema. Tugon naman ni Lucia ay wala, mahusay ang ginawa mo. Sa isip-isip ni Lucia, tuturuan ko sana siya ng mga basic sa ngayong araw, pero hindi ko inaasahang natutunan niya na ito. Sa isip-isip naman ni Jinhyuk, salamat sa itinuro ni Lucia, nakakuha ako ng 3 passive skills, ang passive skill ay nananatiling naka-activate at hindi na kailangan pang i-trigger. At dito tinanong ni Lucia si Jinhyuk na kung nakapagpahinga na siya, at akala ni Jinhyuk na aatakihin siya ni Lucia. Pero ang ataking yun ay para sa likuran ni Jinhyuk na mga halimaw. Sinabi ni Jinhyuk kay Lucia na, mas malala ka pa sa Demon Elf. Naghahanda na si Jinhyuk sa paglaban at sinabi niya, kung alam ko lang na ganito sana nagdala ako ng Mana Potion. Ang Mana Potion ay isang likidong item na nakapagpabalik ulit ng mana. At sa puntong handa ng lumaban ng ating bida ay sinabi nito na, tara tapusin natin itong laban hanggang sa dulo. Sa kadugtong nitong video ay masasaksihan natin ang pagsalakay ng iba't ibang mga halimaw sa mundo ng mga tao. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong lutong videos. Kita-kit sa susunod mga boss.